Naalala nyo ba noon yung sumikat na cake shop tapos nag-post ng price list nila? Then ang daming nag-react dahil ang mahal daw ng mga prices ng cakes. For example, sa isang 8x6 na cake, 10,000 or 15,000 agad yung singil. Or more than pa. Tapos hindi pa yun lahat edible. Like yung 8x6 noon, hahatiin nyo sa gitna. Yung 8x3 nun sa baba, hindi yun edible. Tapos yung 8x3 lang sa taas, yun lang yung edible. Tapos nagre-range na agad ng 10 or 15k above. Pero fondant cake naman yun. Then ang mga clients nila ay mga celebrity. For me, dahil na-experience ko gumawa ng cake, hindi ako nag-react doon na ang mahal ng cake nila. Hindi naman edible lahat, kalahati hindi edible, tas kalahati lang yung edible. Tapos nagre-range na agad ng ganun kalaki. Pero one thing lang na na-realize ko doon, kailangan talaga nating i-value yung mga products natin. Yung skills na hindi naman lahat kayang gumawa ng cake. Yung effort na ilang oras yung ginugugol para lang magawa ng maayos yung masterpiece. Lalo na kung meron pang shop and may mga manpower. Tapos ang target market nila or mga consumer nila ay mga celebrity or influencers. Kailangan talaga nilang iayon yung mga prices nila base sa demand. Hindi lang naman porket sikat, celebrity, or influencers yung mga clients nila, kaya mahal yung mga cakes nila. Hindi talaga dapat agad nagre-react. Bago mag-react, dapat marami rin kino-consider. Katulad ng mga nabanggit ko kanina, like meron silang cake shop, may manpower, and so on so forth. Dapat mas nai-inspire pa, hindi naman para mahalan din yung cakes, kundi para matutunan i-value yung worth ng cake and yung worth mo na gumagawa ng cake. And dahil nga experience ko na gumawa ng cake, yung pakiramdam ko na lagi talaga ako nahihirapan kasi hindi talaga siya easy kahit na marami na akong nagawang cake. Kaya mas lalo kong vinalue yung mga cake creations. Kaya I hope na sa mga kapwa ko baker ay i-value din nila yung mga cake creations nila. Huwag silang magpababa, hindi dahil marami na ang nagawa ng customized cakes or dahil nakikipag-compete sila kaya parang spaghetting pababa na yung mga prices nila. Huwag nilang kakalimutang i-value yung worth ng cake nila at yung worth nila as gumagawa ng cake. Dahil sa totoo lang, kung alam mo yung worth mo, lalapit talaga ang customer sa'yo. Make sure din na alam mo ang target market mo. Kung merong nagbabarat, ibig sabihin hindi yun yung target market mo. Kaya let them. Kung nabigyan nyo na ng option at wala pa din, hayaan nyo sila. At mag-focus na lang kayo dun sa mga alam yung value nyo. And finally, tapos na tayo. Pang second nagawa ko na pala yung design na to. I hope na may natutunan kayo. Thank you so much for watching. Babush!